Ito mga kabali, tuloy na natin yung kay Jomar Rapal, yung pangatlo niya. Ito yung ano bang YouTube? Ayan, BS999, tatlong 9 ang itsura niya. Bali, ito yung note niya. Paki-upgrade, lagyan na rin ng mga pyesa na wala. Salamat idol. Yan, simple lang yung message niya. Bali, ito nakabukas naman na yung ano nito, yung alaksing tornilyo. Nakita na natin yung loob. Wala siyang ano, terminal natin ng ano, na output. Saka yung saksakan na natin ng switch, wala rin. Yan ang wala. Hanapin pa natin kung ano yung mga karoon ng problema dito. Tapos muga pa isa capacitor. Tapos dito may napansin tayong ano, ibang MOSFET. Ayan, naiiba siya. Ako na-repair na to. Ayan. Hali, trouble ko na. At lalagyan din natin ng wire to ng ano, ng positive negative. Papalitan na natin to. Ayan. Hali, lahat naman daw ng wala. So natin ikabit. Hali, tanggalin ko lang siya sa housing niya. So mga kabali, pagtanggal natin sa housing, bali nakita natin yung board natin na yun. Kuwan siya, bugbog na sa repair. Medyo pati dito sa PWM natin mukhang mahirapan tayo. Kaya yun ang umpisahan natin. Tingnan natin kung talagang gaano ba karami problema nito. Dito muna ako sa PWM, tapos sunod ako dito sa mga MOSFET. Tatanggalin ko lahat para makita ko kung alin yung may problema pa dito na maya-ayos tuloy yung hinang. Pati dito sa PWM, tingnan ko lang kung may problema dito. Yan yung PWM nya. Alaman ako nakakita sunog. Bali, lilinisin din natin yan. Yan, bali doon muna ako sa MOSFET, sa PWM, saka yung mga hinang i-ayos ko muna. Pati dito sa capacitor ng muga. Yan, wala palang hinang kaya palang muga. Ito. Yan, balik na lang ako pagka nai-ayos ko na yan. Ito mga kabali, nayari na natin yung inverter side natin. Yan, pati yung wire natin input, okay na, napalitan natin. Saka yung mga hinang dito, saka yung mga sa board na naputol, ayan, napalitan na natin yung ano, yung kanyang copper. Balik natin sa dati. Pati dito naglagay tayo ng copper pampatibay. Yan. Kasi mga biyak-biyak dito. Bali, nagpalit nga pala tayo ng isang MOSFET kasi yung MOSFET na nakakalagay na isa, ito. Ayan, IRF C44. Baga, ginawa rin natin 80N70. Tapos, yan. Yung output, naglagay na muna tayo nung terminal. Tapos yung tornilyo rito, pinalitan natin ng mas mahaba. Binutasan natin para kumapit siya doon sa pangalawang layer. Kasi naglulus siya. Binago natin mga hinang, binago natin lahat yung mga yung LED nya. Expired na. Ayaw na malusaw. Bali, pinatungan pa natin ng panibago ulit, pati dito sa relay. Yan, bali, testingin muna natin kung magkakaroon na siya ng pondo. Dito, natanggal ko lahat to. Bali, wala naman ako nakakitang ibang sira na. Bali, buo rin to. Pinalitan ko lang. Yan. Tapos yung blower nga pala, yung LEC, medyo mapalag na. Maluwag na yung pinaka-ehe nya. Kaya nagpalit din tayo ng ehe, yung mismong blade. Yan, dito. Tapos nilagyan natin ng oil, saka natin nilagyan ng pandikit na ito. Para hindi tumakas yung oil. Gasket. Ising muna natin kung magkakaroon tayo ng pondo rito sa sa filter capacitor natin. Bali, doon muna tayo hindi pa naman natin nayari yung yung output natin secondary. Ayan, doon muna tayo sa inverter side nagkaroon ng pag-repair. Yan, testingin natin kung magkakaroon ng pondo. Kabit ko lang yung battery. Sana magkaroon na. Para sa output na tayo. Yan. Try natin. Kabit natin.
Yan, nag-click yung relay. Goods naman yung ano natin, supply, papasok. Nakarating siya sa filter capacitor natin input. Try natin, tingnan natin kung magkakaroon ng ilaw. On ko na. Kala hindi nagkaroon ng ilaw. Wala, ano lang, yung blower lang. Testing natin kung may pondo. May pondo ba? Nagpondo. Wala. Sabihin yan, may problema tayo sa PWM natin. Yan, bali repairing ko muna yung PWM. At pala tiningnan ko muna kung may signal. Bali kinabit ko lang binago ko lang yung yung hinang. Tanggalin ko muna yung natin, parts transformer. Kung saan dumadaan yung natin, yung signal. Para diyan tayo magsukat. Yan, balik na lang ako pag naayos ko na yung problema dito sa PWM. Ito mga kabali, na-repair na natin yung PWM. Bali nagpalit tayo ng ayan, LM358. Luminaw. Ayan, 358. Ay, ba't ba yung luminaw na rin? Ayan, LM358. Tingnan natin kung magkakaroon na siya ng reaction sa test valve natin. Ayan, bali on ko lang. Ayan, milaw. Nawala. Ayan, sigurado na tayo nagpondo na to sa capacitor. Ayan, meron. Ayan, parehas. Bali, punta na tayo dun sa sa secondary. Bali dito sa capacitor nga pala, meron tayong problema. Na-tester ko na kanina. Sukatan natin. Ayan, nakakabit na. Ay, pag ay ma-reading. Ayan, nakakabit na. Hirap naman pagka isang kamay lang. Ayan, nakakabit na. Natin kung marireading. Ayan, bali may nare-read tayo na 2.1. Baba na. Bali, palitan ko lang to. Tapos yung trimmer natin dito, jumper na natin. Wala naman nakakabit. Tapos testing tayo pag Testing tayo pag nakaka-jumper na to. Balik na lang ako pag napalitan ko yung capacitor. Ito mga kabali, ang pinalit natin dito yung 475, 400 volts. Yan, para lumakas yung ground nya. Tapos yung jumper natin sa trimmer, ito, pa-jumper na. Jumper. Saka magpapalit tayo ng resistor sa frequency natin. Patasin pa natin ng bagya yung lalabas na ground. Itong 470, gagawin natin 430. Baba natin ng konti. Para matesting na natin. Bali, palitan ko lang to. Balik na lang ako pag napalitan na. Yan mga kabali, palitan na natin ng resistor. Ayan, 430. Tapos sa volume nga pala, magpapalitan tayo para sigurado. Yung sa frequency lang, yung papalitan natin. Bali sa flip-flop, hindi na. Kasi ayos ko yung mga wire, naputo lahat yung mga hinang. Yan, palitan ko na rin to. Balik na lang ako pag napalitan na, para matesting na natin dito. Ito mga kabali, nalagyan na natin ng bagong potentiometer, 500K. Yan lang ang binago natin sa may frequency. Sa flip-flop, bali hindi na tayo nagpalit. Okay pa naman to. Hindi naman masyadong kailangan na bombo dyan. Dito lang sa frequency natin. Yan, dali testing na tayo. Tanggal ko muna yung blower para hindi maingay. Natin kung ano yung tunog. Dali ito, ilagay na ang test valve. Tingnan natin kung may problema. Pa natin na subukan yung nito, yung output kung may problema, yung SCR natin. O yung DB3 o PC817. Taon ko na, tingnan natin kung may reaction. Yan, meron naman tunog. At ilaw. Direct natin. Tingnan natin kung may tunog na maganda. Yan, maandar. Nakain siya ng 65 amp. Naka-high. High na lahat.
66 amp. Yan. Yan, maandar na siya. Bali, ang kulang na lang dito yung pampalakas natin ng tunog. Ito, meron na akong ginawa. Nasa kay Sir Jomar naman to kung gusto niyang malakas o mahina. Pwede niya tanggalin. Kabit ko lang. Para lang medyo lumakas yung tunog. Mahinang mahina kasi. Bali, kabit ko lang. Mahirap ikabit pag isang kamay lang. Tama kabali, nakakabit na yung ating spring para sa inductor natin para lumakas-lakas yung tunog. Ito na yung tunog niya. Yan. 60 plus yung ano niya, ampere niya. Medyo mababa na pala yung voltage ng battery natin. Bali, mas tataas pa yan pagka na-charge natin yung battery natin. Yan, bali sa 999 na blue na to na may relay. Yan, bali dalawang klase to. Yung isa yung walang relay, yung MOSFET din yung reverse polarity niya. Ito yung mga pinalitan, yung volume, capacitor, yung sa frequency na resistor. Ito yung IC natin na LM358. Tsaka yung MOSFET, nagpalit tayo ng isa. Yung blower. Saka itong yung battery natin na wire. Yan, bali dito sa inverter na to. Hanggang dito na lang. Okay na. Ayos ko na.